Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ngayon ay nasa pang-pitong simbang gabi na. Halos ilang tulog na lang, Pasko na. Ramdam na, amoy na ang Pasko. Salamat sa Diyos, mukhang aabot tayo sa pagdiriwang ng Pasko. Diba? So bakit ko sinasabing salamat sa Diyos? Mukhang aabot tayo sa pagdiriwang ng Pasko. Kasi kahit naman halos abot kamay na ang pagdiriwang ng Pasko, kung minsan nakasalalay pa rin talaga lahat sa Diyos. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas o sa susunod na araw. Pero ang mahalaga, patuloy tayong nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, kapag tatanungin natin sa pang-pitong simbang gabi natin ngayon, ano ang dahilan ng iyong kagalakan? Saan nanggagaling o saan nagmumula ang kagalakan na nararamdaman mo ngayon kung mayroon man? Dahil ba tumanggap ka na ng bonus? Dahil ba nabili mo na yung mga gusto mong bilhin? Dahil ba kahit papaano alam mo sa darating na Pasko, naka-ready na ang lahat para sa inyong magiging Noche Buena? Handa na ang lahat ng mga pang-aguinaldo, halos nakabalot na ang mga regalo, nakalagay na sa envelope ang mga pang-aguinaldo sa mga inaanak, etc. Doon ba nanggagaling ang ating kagalakan? Kung babalikan natin, mga kapatid, ang ating ebanghelyo at kung tatanungin natin si Maria, saan nanggagaling ang iyong kagalakan? Saan nagmumula ang kasiyahang nararanasan mo sa buhay mo, Maria? At ang sagot ay ang awit na narinig natin ngayon. Ito yung tinatawag na awit ni Maria, the Magnificat of Mary. At ano itong awit na ito? Ito ay awit na naglalaman ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Dinaan sa awit ni Maria ang kanyang buong pusong pagpapasalamat at pagpaparangal sa Diyos dahil sa kabutihang ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Pinupuri at pinapasalamatan ni Maria ang Diyos sapagkat mula sa kanyang abang kalagayan, siya'y itinaas ng Diyos at hinirang upang maging ina ng anak ng Diyos. Napakalaking karangalan, napakalaking responsibilidad itong ipinagkakaloob ng Diyos kay Maria. Kaya nga kahit si Elizabeth, nung siya ay mapuspos ng Espiritu Santo, sinabi niya kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ba naman ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Kaya puspos ng kagalakan si Maria, kaya maging ang mga tao sa kanyang paligid ay nakakaranas at nababahaginan ng kagalakang nagmumula sa kanyang puso. Kaya malinaw, kung tatanungin natin si Maria, saan nagmumula ang iyong kagalakan? Ang kanyang isasagot, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoong Diyos. Nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat itinaas niya ang kanyang abang
alipin. At kung aalamin natin, totoong-totoo itong sinasabing ito ni Maria. Sino ba naman si Maria para piliin upang maging ina ng anak ng Diyos? Ano ba yung pwedeng maging qualification ni Maria? Ano ba yung pwede niyang ipagmalaki? Bakit siya at bakit hindi yung iba? Kung tutuusin, maraming mas magaling. Maraming mas karapat-dapat. Marami ang parabang pwedeng piliin. Pero bakit si Maria ang pinili para maging ina ng anak ng Diyos? Kaya itong napakadakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ang nagbunsod kay Maria para mapaawit sa kagalakan, para ang kanyang puso ay talagang mapuspos ng kagalakan. Tunay, totoong kagalakan, walang halong kaplastikan, walang halong pagkukunwari. Kay Maria, makakakita tayo ng isang napakagandang halimbawa ng isang katulad natin kung papaanong tunay na makaranas ng malalim na kagalakan. At ang malinaw na dahilan sapagkat hinayaan ni Maria na kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat buong kababaang loob na tinanggap ni Maria ang napakagandang paanyaya ng Diyos sa kanya upang siya'y maging ina ni Jesus. Kaya ito pala ang magandang tularan kay Maria. Kung nais natin na makaranas din ng tunay at ng malalim na kagalakan, papasukin natin ang Diyos sa ating buhay. Pakilusin natin ang Diyos sa ating buhay. At hayaan natin ang Diyos ang siyang maghari sa ating buhay. At sa ganoong paraan, mararanasan natin ang tunay na kagalakan. At katulad ni Maria, tayo rin ay makakaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kapag babalikan pa natin yung unang pagbasa ngayon mula sa aklat ni Samuel, dito sa pagbasang ito, narinig natin kung papaanong ang isang katulad ni Maria na abang alipin ay pinagpala ng Diyos. Ang tinutukoy ay itong ina ni Samuel. Sa totoo, halos pinagtatawanan ng marami itong nanay ni Samuel sapagkat sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nagkakaanak. Pero ang kanyang naging takbuhan, ang lagi niyang pinupuntahan, ang Diyos, nagdarasal sa halos araw-araw, gabi-gabi, halos nandyan siya sa templo, nagmamakaawa, nakikiusap, nagdarasal sa Diyos. Ipagkaloob mo po sana sa akin ang biyaya na magkaroon ng anak. At dahil awang-awa na siya sa kanyang sarili, dumating pa nga yung punto na dahil sa awa sa sarili, andyan siya, nagdarasal pero iyak ng iyak. Humahagulgol, yung kanyang balikat ay galaw ng galaw sa sobrang paghagulgol. At nakita siya ng pari, at naawa yung pari. Pero yung pagkaawa na yon ay nanggagaling doon sa pag-iisip, nakakaawa itong babaeng ito, lasing. Sa sobrang kalasingan, iyak ng iyak. Pero nagkamali yung pari. Hindi totoong lasing itong babaeng ito. Awang-awa siya sa kanyang sarili, kaya gano'n na lamang ang kanyang pag-iyak at paghagulgol.
Pero nilapitan ng pari itong babaeng ito at siya'y ipinagdasal. At pagkatapos ng 1 taon, nagbabalik itong babaeng ito kasama ang kanyang anak. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang dasal. Kaya dito sa unang pagbasa, katulad ni Maria, itong babaeng ito ay umawit din ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Tunay na awit na nagmumula sa puso. Tunay na pasasalamat at pagpaparangal na nagmumula sa puso. Kaya naman, napakagandang pakinggan ang kanilang awit. Sa mga susunod na araw, makakarinig din tayo ng iba na namang pag-awit ng mga kapatid na pinagpala at pinagkalooban ng Diyos ng biyaya. Abangan nyo, sa mga susunod na araw, papakinggan natin ang Ebanghelyo tungkol sa awit ni Zacarias. At sa mga susunod pang araw, mapapakinggan naman natin ang isa na namang awit ni Simeon. Mga kapatid, na sa kabila ng kanilang kaabahan, sa kabila ng kanilang pagiging dukha, patuloy na nagpakababa, nanalig at nagtiwala sa Diyos. At dahil doon, sila'y itinaas ng Diyos at pinagkalooban ng biyaya na kanilang hinihingi. Ang dahilan ng pag-awit ni Zacarias ay sapagkat sa kanilang katandaan, sa kalagayan na ang kanyang asawang si Elizabeth ay baog, pinagkalooban sila ng Diyos ng anak. Ang dahilan ng pag-awit ni Simeon sa dinami-dami ng araw na siya ay nandyan sa templo, nagdarasal, nag-iintay sa katuparan ng pangako ng Diyos, kung saan sinabi ng Diyos sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakakalong sa iyong mga bisig ang sanggol na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya araw-araw nagpupunta si Simeon sa templo, umaasang iyon na yung araw. Pero hindi pa pala. Pero sa paghahandog kay Jesus sa templo, doon mapapatunayan ni Simeon, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya ano yung magiging laman ng awit ni Simeon? Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang ipinangako mong tagapagligtas. Pwede na akong mamatay, sapagkat nakita ko na, nakalong ko na sa aking mga bisig ang tagapagligtas. Kaya dahil doon, aawit siya ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya sila yung ilan sa mga karakter na mapapakinggan natin ngayong panahon na ito ng simbang gabi at ng Pasko, na dahil sila'y pinagpala ng Diyos, sa sobrang kagalakan sila'y mapapaawit sa tuwa, at ang kanilang awit ay naglalaman ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kung tatanungin natin ngayon ang ating mga sarili, meron na bang kwento sa ating buhay kung saan katulad ni Ana, ni Maria, ni Zacarias o ni Simeon, ikaw din ay napaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos? Yung hindi sintonado, yung nasa tono, yung hindi nanggagaling sa tiyan, yung hindi nanggagaling sa bibig, yung awit na nanggagaling sa puso. Masarap pakinggan, masarap pagnilayan, nakaka-inspire,
dahil punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Amen.